sa impormasyon. Serbisyong umaapaw ng malasakit. CPIO Taleran. Una, siksik, umaapaw. Yan, magandang hapon, lambak ng Cagayan. Narito na naman po ang inyong CPLRC o the Cagayan Provincial Learning and Resource Center upang maghatid na naman ng mga bagong kaalaman na pwede ninyong kapulutan ng dagdag kaalaman. Okay, ito ang inyong programang magpapaalam ng mga kaganapan sa pampublikong aklatan ng lalawigan ng Cagayan, mga bagong kaalaman, mga pangyayari, at mga bagong diskubring bagay sa mundo ng impormasyon. Ito ang inyong kaigandang alamin. So magandang hapon po mga magigiliw natin tagapakinig dyan na sumusubaybay sa ating palatuntunang every Monday, Wednesday, and Friday alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon. Ito ang iyong programang Kaigandang Alamin ng hatid sa inyo ng Cagayan Provincial Learning and Resource Center. Ngayong hapon na ito mga kapatid o mga taga-subaybay natin is makakasama naman natin muli ang ating isa sa ating mga staff sa CPLRC, si Sir Abel, at pag-uusapan natin mamaya kung ano yung mga kaganapan muli sa loob ng library. So bilang pagpapatuloy, babatiin muna natin dyan yung mga kasamahan natin na masugib na sumusubaybay talaga sa palutuntunan ito. Binabati natin ngayon yung nakasamahan natin dyan sa library. Unang-una, syempre yung family natin dyan sa library, Sir Ravel, di ba? Binabati natin dyan sila, una yung mga matitikas natin na mga gwardya na laging nagpapa-shoutout, sila Brian. Yan si Kuya Brian. Yes, nandyan din si Kuya Rex. Oo. And andyan din yung isa pang Si JM. So tatlo po sila. And then isusunod naman natin yun, babatiin sila Kuya Ray at saka si Kuya Selo, which is busy ngayon na Babalot ng mga sabon. nagbabalot ng mga sabon para sa program ng CPLRC na malinis na kamay, mahabang buhay, na binibigay namin itong mga sabon na to sa mga schools and mga iba pang recipient na nangailangan ng sabon. Ito pong sabon na to ay galing sa Children's International, donation po nila na through CPLRC. So ang susunod naman na ibabatiin natin ngayon ay si Kuya Ben. Manong Ben, alam namin busy ka rin diyan kasi ikaw ang in charge diyan sa natin sa mga outreach program natin, kaya nagpe-prepare ka ngayon diyan sa packaging ng sabon, diyan sa packaging din ng mga Reader's Digest natin, at saka diyan sa mga study tips natin na pinamimigay. And then binabati din natin ngayon yung mga kasamahan natin diyan sa nasa Lalo Bangag ngayon. Nandun si Ma'am Rhea, which is isa sa mga representative doon sa activities ngayong Monday. And then, of course, sino ba hindi natin nabati, Sir Abel? Si Sir Dan na kasalukuyan ngayon nasa IT section natin na Yes. prepare para dito sa ating Tech for Ed. Sino ba? Si Ma'am LV ngayon na bagyang naglalakad dyan sa paligid-ligid ng ating provincial government para naglalakad ng ating mga PRs. Sa mga request. Siyempre, hindi mo wala ang ating assistant or chair ng Kaigandang Alamin na si Miss Tin na kasalukuyan nandun sa ating opisina. Hindi siya makapasok. Hindi siya makapag-host ngayon pala. Po. Kasi nga po medyo iba po yung pakiramdam. Sino pa yung Si Monong Arnold. Si Sir Arnold na kasalukuyan nandyan nag-aayos ng ating mga
tarpaulin request para sa printing. Sir Yeah. Arnold, magandang hapon po sa inyo. Sir Alfred, babatiin ko na rin mga nanonood sa buong bansa. Syempre, andyan ang ating mga pamilya na nasa Manila. Magandang hapon po sa inyo, mga mama ko at kapatid ko dyan sa Manila. Syempre, yung mga nanonood din sa bahay ngayon, of course, nandyan sila ngayon habang nagtatrabaho din kasi naka-work from home sila, sir. So, magandang hapon po. Ito po yung programa natin sa CPLRC. Saka, batiin na rin natin, sir, yung mga colleagues natin dati at saka yung mga co-librarians natin around the Province and around the region, all over the Philippines. all over the Philippines. Nandiyan, unahin na natin si Ma'am Juliet. Okay, Ma'am Jules. Ma'am Jules, hello po. Hello po sa inyo. And sino ba? Si Ma'am Mitch. Si Ma'am Mitch sa St. Louis, Sir July, Ma'am Arlene. Yes. Hello po sa inyo. Dito naman tayo sa CPLRC Teleradyo. And Kay Gandang Alamin. kay Ma'am Cham na nasa Ma'am CSU. Cham na nasa CSU. Hello Kasama po. nila Sir Ronald, Sir Elvis. Oo. And then si Fem na nasa CSU. Lasam. Hindi, Sanchez Mira. Oh. Saka yung mga na-orient natin na mga librarians at saka mga students. Nila regarding dun sa ating e-resources. Magandang hapon sa inyo mga kababayan natin sa lalawigan ng Cagayan. At sana ay ginagamit na natin tong e-resources na to. Yes, dapat. Kasi nakikita naman natin dun sa statistics, at least mayroong nag-update pala tayo, nag-update, Sir Alfred, regarding dito sa sa e-resources. Kasi meron na naman tayong panibagong product demo mamaya niluluto na natin para sa additional na e-resources. Kagaya nga ng sinasabi natin dun sa mga orientation na hindi lang dun nagtatapos ang mga orientation at collection natin sa mga e-books and other online platforms. Yes. So, yun ang pakakaabangan pa natin. So, hindi tumitigil ang library hanggat napufulfill namin yung mga pangangailangan na isang mga estudyante o bilang mag-aaral at bilang tulong sa kanila. At ito ay libreng-libre para sa inyo. Oo. At batiin na rin natin lahat ng mga nasa Tuguegarao at buong Cagayan nga. Ito po ang unang Lunes ng ating estado as a GCQ. So, maalala mo, Sir Alfred, kamustang pagpasok mo kaninang umaga? Hindi ka ba na-traffic? Kasi ako, na-traffic ako sa sobrang dami na ng sasakyan ng mga motorista sa daan. Parang nagbubukas ata ng mga ibang mga establishments. Kaya humahaba na naman ang pila sa daan. So far kanina, yung experience ko kanina, hindi naman ako na-traffic kasi alas 7 pa lang before 7, nakalis na ako ng bahay para ihatid din si Mrs. doon. Sinashoutout ko na ba, nandun pala siya ngayon sa hello Mare. Amulong. Nasa Amulong, ang Kiray po siya ngayon. Teacher po kasi siya doon. So yun, hinatid ko siya na maaga din ako nakabalik sa office. Kaya walang traffic. So yun nga, no? So yun po, so ang pag-uusapan naman natin ngayon is yung related na naman ito muli doon sa e-resources ng e-books nating na-purchase. Yun nga lang, pinangaralan din tayo, binigyan tayo ng certificates ng tatlong mga publishers na to o supplier natin na bilang we are the first public library to subscribe ng mga e-books sa kanila. So, namely, yung unang-unang nag-recognize sa atin as tayo yung pinaka-first public library in the Philippines na nag-subscribe is ng kanilang e-book e-resources ay ang Bibliotex o New Century Books Bibliotex. O yun po yun. So, binigyan po tayo ng certificate of recognition as the first public library in the Philippines to subscribe from their e-books collection. Yes, and then another record na naman po yun. We are the first na naman. So, first na naman tayo ulit as na nag-subscribe din as the tawag dito,
public library na subscribe din ng kanilang mga e-resources from the vital source. So ito po yung Cengage at saka yung ano pa ba yung isa? CNE na pinangaralan, binigyan din tayo ng certification na tayo din ang pinakaunang public library na nag-subscribe muli ng kanilang mga e-resources. Likewise din po sa doon sa Megatext. Yung kanilang database is yung Scholastic Go na binili ng library. And then tayo rin po muli as the first public library in the Philippines na nakasubscribe sa kanilang mga database resources na ito. So, ika nga, ang laging sinasabi ni Sir sa library, sa aming opisina, we are the library of the many first. Yun po yung gusto namin itatagline next time. The CPLRC is the library of the many first. So yun po yung aming tinatarget. At nakikita rin natin, Sir Alfred, no, na hindi lang yung mga yun pa ang ating magiging first, kundi marami pa. Sabi ko nga kanina, may mga niluluto. Actually, mamaya, after this, di ba, Sir? I-discuss na natin yung first ulit natin na isa pang database para dun sa ating mga mag-aaral o mga magre-research sa buong Cagayan. Yes, right after this show na to, alas 3, yun po, may Zoom meeting kami doon para mapa-product demo po yung isang supplier sa amin at matitignan kung pwede ba naming i-adapt yung kanilang mga resources. At this last quarter of this year ay magkakaroon na tayo siguro 2 or not more than 2 na database ulit na first dito sa industry ng public libraries. Yes. Yan so po paabangan nyo po yung mga first natin na yan. So yan po ang mga library o CPLRC is first of the many first na mga activities. Sige, sir. Okay, so ang next na pag-uusapan naman natin is yung mga safety programs ng CPLRC, which is yun nga po, kasi pansin na natin ngayon pa, pumasok na po yung panahon ng tag-ulan. Then alam na natin pag tag-ulan, sunod-sunod na ang mga typhoon dyan. Anong mga preparedness o paghahanda ang gagawin natin once na itong mga tag-ulan o typhoons na dumarating sa ating opisina? Ano yung kailangan nating gawin? Ano yung mga kailangan nating first na isa-secure sa ating mga areas kapag dumating yung mga ganitong unos sa ating mga opisina. And then yun nga po, kasama natin si Sir Avel para pag-usapan yan ngayong hapon na to. Okay, sige sir. So bago yung sa seasons of yung rainy season, Sir Alfred, ay meron nga talaga tayong programa dito sa PGC, or not just here in the PGC but also in other agencies siguro, public man or private. Meron na po tayong safety programs para sa ating opisina or workforce. So meron po tayo dito monthly activities para ma-check or ma-monitor yung mga safety natin pag tayo ay nagtatrabaho. Katulad na lang natin sa CPLRC, Sir Alfred, na meron tayong buong taon, monthly meron tayong activity to check our safety nga. So nung mga unang months nitong year ng 2021, nagkaroon na tayo ng mga safety programs or activities na minomonitor or ginagawang activity para ma-measure nga yung safety natin. Tulad ng mga summer, anong mga safety protocols na pwede nating gawin bukod dun sa inaanunsyo lagi ng IATF na mga face mask or health protocols or mga face shield, yung mga considering naman yung mga summer, yung mga summer disease na usually na yun yung mostly yung skin disease o kaya yung heart na yung dahil nga sa init, syempre summer. Kalimitan dyan yung heart attack, ganyan, heat stroke, ganyan. Speaking of summer, syempre nung March meron tayong fire prevention month. Correct. So nag-conduct na naman tayo ng mga fire drills and presentations on the knowledge of yung mga prevention ng fires and then classifications of
fire extinguishers or pampatay sa mga apoy na ito, mga ganon. At dumako tayo dito sa July, ito nga yung rainy season. So sa July na to, ano naman yung, although hindi nga July, Sir Alfred, di ba? Parang June pa lang, parang nag-i-start na yung mga rainy seasons. Yes. Kasi nagbabago nga, sabi nila, global climate change. So, ibig sabihin, nagbabago na yung mga panahon. So, sa mga panahong ito, naranasan naman natin last year, at saka, parang naging tawag dito, sir, naging tadhana na yearly, nagkakaroon na dito sa Tuguegarao, lalo na dito sa Tuguegarao, at saka, ibang bahagi na lalawigan ng Cagayan, yung floods. So, prone na tayo sa floods. Kaya ngayon, sa programang ito ng safety programs ng CPLRC or ng buong programa ng PGC or provincial government ay mai-remind natin kung ano ba yung mga dapat nating gawin pagka nag-occur itong mga typhoons and floods na ito. Mm-hmm. So, yun nga, sa activities ngayong July is syempre nag-update tayo ng mga weather forecast daily. Even Saturday and Sunday weekends para ma-monitor nga po itong weather natin. And also we have presentations, mga knowledge or knowledge about typhoon or floods, kung ano yung mga cause ng mga ito, at precautions na rin kung ano yung dapat gawin kapag nag-occur itong mga calamities na to. So bukod doon, nagkakandak din tayo ng mga drills, yung mga rainy season drills. Nagche-check na tayo ng mga doon sa downspout ng mga areas ng mga roof, tapos yung mga leaks ng ating mga bintana, and then yung mga sa daan, sir, yung drainage kung functional ba sila kapag lumakas yung ulan, yung biglang lumakas yung ulan. So mga ganung activity. And also to make sure na maging knowledgeable tayo dito sa preparation nga ng typhoons and floods, we had invited one of the before that, sir, ganito yes, muna. Sir. Sa office kasi ganyan. Meron kaming tinatawag na disaster team. So ibig sabihin, yung chairman po namin diyan si Sir Arnold, at ako yung kanyang co-chair. So marami po kami mga preparations before and after or during the typhoons or may mga seasons na mga untoward na pangyayari sa office o mga untoward seasons, typhoons o ano man dumating. Yes, at sir. least meron kaming tinatawag na disaster team. Ang composes nito ay si Manong Arnold, yung chairman natin, and then ako yung kanyang vice chair. And then gumawa tayo ng mga flowcharts kung ano yung mga kailangan gagawin during and before, after ng typhoons na mangyayari o kung may mga bagyo na dumating sa opisina. So, first, ang unang ginagawa dyan kapag may foreseen na typhoon na direct hit o tatama sa ating lugar dito sa Tuguegarao, una pa lang gagawin ni Chair is tatawagin niya na yung mga team leaders ng mga disaster team, kasi may kanya-kanyang committee kasi ang bawat isa. May 3 committee tayo, which is yung committee ng electrical, committee ng books, and then committee ng parameters ng library, and then committee pa ng isang committee. O yun po. So after nung mga committees na yun, imimit ni Chair ni Chair ni Manong Arnold, and then after meeting magkakaroon na sila ng spot report, i-check na lahat ng mga areas of responsibilities nila, and then ino-note nila kung yung mga tawag dito, yung possible na masisira sa mga areas na yun. And then during typhoons naman kung may mga reports galing from the security guard na on duty na mayroong mga ganitong nangyari, kung kailangan yung presence mo during the typhoon, as the chairman, siya yung pupunta doon at i-check niya yung mga kailangan at i-secure yung mga kailangan i-secure. And then after naman na ng typhoon, yung siyempre nakaalis na yung typhoon, and then here comes
doon na i-check o mag-check na lahat ng mga team leaders, and then in-note na nila yung mga nasirang gamit, yung mga gagawa na nila ng reports, and then i-recommend na yan sa head of office, and then for immediate actions, kung i-PPR na yung mga nasira, yun yung mga gagawin. So, PPR or papalitan o repair, ganun yung mga gagawin kung if ever na may malaking damage. Unlike kasi nung nangyari nung Lawin, talagang binagyo po yung library. Yung third floor lang po namin. Pero yung kasi last 2016 pa kasi nandun pa kasi yung PLO natin noon. So yung PLO po lang namin sa third floor, yung talagang nawasak po ang kanilang area. Pero sa library, 2 casualty lang po ang nasira sa amin, which is 2 libro lang po yung nahulog na nabasa. So 2 casualty lang po. So at least na-secure po namin lahat yung mga yung 2 libro lang namin po yung nahulog nung kalagasan ng ulan ng Lawin. So good news kasi yung casualty namin 2 libro lang. So yun po. So to make it short, ganun po yung mga ginagawa namin sa library, kahandaan kapag may mga typhoon. May mga team kami, may mga disaster team kami na talagang tinatawag na responsive kapag nangyari po yung mga ganyang kaganapan sa atin. And then to continue, yun nga po, si Sir Abel is meron nakatokang activity para sa kanya, and i-discuss niya na. I-discuss natin ito sa Wednesday, Sir Alfred. Regarding naman dito sa knowledge natin about dito sa typhoon, kung ano nga ba itong mga typhoon, paano nagsisimula. And may na-invite ako from the Office of the Pag-asa, and we will try to discuss for about siguro 3 session siguro to, kasi masyadong malawak tong scope ng typhoon and floods Oo, para makapag-prepare tayo ng mabuti, kasi ito na talaga yung seasons of unpredictable talaga. Lalo na lang yung Ulysses na hindi mo makalain buong Tuguegarao babahain niya. Remember ko, Sir Alfred, ang bagyong pinakamalakas noon is yung Ondoy. And hangin naman ang malakas noon. Tapos nung last year, yung naranasan lang natin lately, naming ilang beses bumaha dito sa Tuguegarao at sa Lambak ng Cagayan, is yung Ulysses. Correct. Abangan natin, maging prepare talaga tayo, kasi hindi natin alam kung anong abangan natin ngayong taon ng 2021, kasi baka mamaya pinagsanib na puwersa. Wag naman sana. Wag naman. Kaya ginagawa natin tong mga preparations na to para lang naman maihanda at yung least, sarili natin. Handa tayo sa mga opisina natin, maging kahit na nasa bahay man tayo, at least na i-prepare natin yung office natin na ganun kahanda sa ano. So ito yung i-discuss natin for starting Wednesday until kapag natapos natin yung buong topic na yun. So yun yung mga preparations na gagawin natin. Bukod dun sa mga sinabi ko, Sir Alfred, yung mga activities na to, kunwari yung rainy seasons, marami pa tayong aabangang mga activities. Like August is the fire protection month, parang ganun. Firearms. So firearms and ammunition, ganyan. So i-discuss din natin ito sa mga susunod pang mga buwan. So Sir Alfred. Okay, so yan po ang mga kaganapan, yan po ang mga topics po natin ngayong hapon na to. Sana po may napulot kayong aral o may naiintindihan po kayo sa aming discussion ngayong hapon na ito. So asahan nyo po by Wednesday nag-invite po kami sa Pag-asa, and then yun nga, pag-uusapan natin about itong mga typhoons and floods. So abangan nyo po, at para at least ito, magiging handa tayo. Mas maganda pa rin yun, I am ready. Sabi nila. Yun nga ni Mang Tani. Okay, ito ang iyong programang magpapaalam ng mga kaganapan sa pampublikong aklatan ng lalawigan ng Cagayan. Mga bagong kalaman, mga pangyayari at mga bagong discovering bagay sa mundo ng impormasyon. Ito ang inyong Kay Gandang Alamin. Bye-bye. Adios. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya.
Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas.